Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Hi sa mga readers ng Spookify, lalong-lalo na sa admin. Gusto ko lang sana i-share tong sobrang nakakatakot na experience ng buhay ko. At sana ma-post to. So yun, umpisahan ko na Gabi ng March 11, this year lang, Biyernes yata yun. 4 kami sa pamilya, 3 kaming magkakapatid at si mama. Yung papa ko, wala na siya kaya 4 lang kami. So here it goes. That time wala yung kuya ko, kaya kaming 3 lang. Mga pasado 11 PM, naghanda na kami para matulog. Pero bago yun, sinicure ko muna yung mga bintana and pintuan namin kung nakalak na ba bago matulog. And tumambay pa ako dito sa Spookify, mga few stories lang naman, pampaantok. So heto na, habang natutulog ako, bigla akong nagulat sa pagkakahimbing ko kasi may kumakatok sa pintuan. Ang pinagtataka ko pa, ang lakas-lakas ng katok. Akala mo galit na nagmamadaling ipabukas yung pinto. Siyempre, tumayo ako na nakasimangot kasi makakatok wagas. Pero tinignan ko muna yung oras. 2:49 AM na yun. Tinignan ko din yung kapatid ko at si mama at tulog na tulog sila. Tumayo ako at pumunta sa direksyon ng pinto namin habang nagsasalita ng, "Sandali lang!" Pagkabukas ko ng pintuan, nagulat ako. Walang taong bumungad sa akin. So tingin ako sa kaliwa, tingin ako sa kanan pero wala talaga. Ang akala ko talaga si kuya yun pero 5 AM pa ng umaga umuwi yun. Kaya hindi siya yung kumakatok. Sa isip-isip ko mga kapitbahay ko lang yun. Malakas lang sigurong trip. Kaya nila ko ulit yung pinto sabay balik sa higaan. After ng ilang minuto may kumatok ulit. Paulit-ulit at malakas ulit ito. So nagising ulit ako. Ako kasi yung pinakamabilis gumising sa pamilya namin kapag may kumakatok. Tumingin muna ako sa oras. Pagtingin ko sa phone ko, 2:59. Doon palang kinabahan na ako. Dahilan na rin siguro sa mga nalalaman kong mga 3 AM na demon hour daw. So, tumayo ako sa higaan. Pero di ako dumiretso sa pintuan. Dumiretso ako sa bintana namin. Yung jealousy type na bintana. Hinay-hinay lang yung pagkabukas ko ng bintana namin. And hindi yung bukang-buka ha. Onting awang lang ang binukas ko. Pagkatingin ko, nanlaki ang mga mata ko. Di ko inaasahang makakakita ko ng mga taong nasa 10 mahigit ang nasa harap ng pintuan namin. At ang kinatakutan ko is nakasuot sila ng black na may hood. Mahaba na hanggang paa. Yung parang suot ni kamatayan at ang mukha nila hindi ko maaninag. Tanging bibig lang ang makikita mo. Alam niyo ba yung pwesto nila sa harap ng bahay ay parang nakaayos talaga. Kumbaga may formation at lahat sila may sinasabi. Nalaman ko sa buka ng bibig nila pero di ko marinig kung ano yung sinasabi nila. Halos 1 minuto ako nun. Hindi ako huminga, hindi ako kumurap sa sobrang takot ko sa nakita ko. Agad kong ginising si mama. Pero pinagtataka ko, ayaw magising ni mama na kahit anong yugyug ko ayaw magising. Ganun din yung kapatid ko, ayaw nila magising. Sobrang takot na ako nun. And iniisip ko is may mangyayaring hindi ko maipaliwanag. Nanginginig na ako nun sa takot. Sinubukan ko ulit tumingin sa bintana namin at talo akong nagulantang sa nakita ko. Yung ibang tao na nasa harap ng bahay namin nandun na sa harap ng bintana namin. Tumalon ako patalikod noon and that time narinig ko na sinasabi nila. Hindi ko maintindihan kung ano sinasabi nila pero paulit-ulit yung mga words. Sinabi nila yun ng sabay-sabay at sobrang nakakatakot yung boses nila. Natataranta ako kung ano bang gagawin ko pero isa lang yung pumasok sa isip ko that time. Kinuha ko yung rosaryo sa altar namin at kutsilyo sa lamesa namin at nag-umpisang magdasal.
Pagkatapos ko magdasal nun, tiningnan ko yung oras. Nasa 3:06 AM na. Sinubukan kong pakiramdaman ng paligid. Nung wala akong marinig, tiningnan ko ulit ang bintana at wala na sila. Laking pasalamat ko nun kay Lord. Pagkatapos nun, nakatulala lang ako hanggang mag-umaga. Pagkagising nila, kwento ko ang nangyari at nagulat ako sa sinabi niya. Naranasan niya din daw ito nung pinagbubuntis niya daw ako 17 years ago. And March din daw yun nangyari. That time, siya lang at si kuya. Baby pa nun si kuya. Ang kasama niya sa bahay. 32 years na kami sa bahay na tinitira namin. At panggabi ang duty ni Papa sa trabaho. Mula nun, naging misteryo na sa akin ang pangyayaring yun. Dala-dala ko pa din hanggang ngayon. Habang tinatype ko to, parang nagre-refresh lahat ng nangyari nung araw na yun. I hope nagustuhan niyo ang story. Sorry kung pangit ang pagkakakwento ko. PS, totoo po tong kwento ko. Nasa inyo pa rin po kung maniniwala kayo. Ang sa akin lang, di ako magsasayang ng oras sa pagtatype kung di naman katotohanan ng sasabihin ko. God bless.